Pray nyo rin ako habang nag-share. Ano ba? Yan. So, ang title ng message ngayong umaga na to ay, basahin nyo nga, When the Earth Shakes. Yan. Actually, dapat pang Feast of Tabernacles yung i-share ko. Yan. Tapos, about sa Christmas. Pero, ano kasi, hindi ko naman sinasadya, pero na-curious nga lang ako sa mga balita ngayon sa YouTube, di pinanood ko. Tapos, parang may sinend kasi sa akin si Joanna nung nakaraan. Tapos, sinend din ni Sister Janet. Tapos, sinend din ni Sister Melody. Kaya ako naman, pinanood ko rin tuloy. Tapos, parang naaalarma ako kasi nga, merong mga prophecy regarding sa Pilipinas na pag narinig mo, mapapapray ka. Pero nagko-confess nga ako kay Lord. Hindi ko alam kung ano ba to. Audacity ba to? Boldness? Authority? Kasi habang sinasabi niya kasi, I release God's judgment sa Pilipinas, nire-rebuke ko, sabi ko, in Jesus' name, it will never happen. Parang ganon. Tas kasi, 3 major earthquake nga daw, yung inaantay, di ba? Nakadalawa na. So, yung isa, possible daw na mangyari sa ano. Yun nga, alam nyo na. Pero, parang para sa akin, gusto ko talaga siya na i-rebuke, gusto ko ipag-pray. Pero syempre, alam nyo naman na, basta, nung mga nakaraang araw at panahon, tinuro ko naman yung galit ni Lord, yung birth pains, di ba? At kung mayroon mang mga pagsubok. Ang kinakailangan ko na lang gawin ngayon is ihanda ang church, i-ready ang church, whenever, di ba? Or kung sakasakali na mayroong mga mangyari, pero in Jesus' name, di ba? Kinakancel natin yon and we claim the protection of our God. Pero maintindihan nyo tong mensahe na to further, maya-maya lamang. Pero yon, kunwari, hindi ko alam kung tinuturo ba sa school to, sa mga estudyante natin, kung ano yung mga dapat gawin before, during, and after earthquake. Diba? Una, yung bago ang lindol. Diba? Sabi daw nila, maghanda daw ng emergency kit, tubig, pagkain, flashlight, first aid kit, yung whistle or pito, at mga mahahalagang dokumento. Pangalawa, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan o opisina, malayo sa bintana, matataas na cabinet at mabibigat na bagay. So yan dapat yung iiwasan natin. Magsanay ng earthquake drill kasama ang pamilya. Tapos pang-apat, siguraduhin na matibay ang bahay at walang nakabitin o delikadong gamit. Pero to tell you honestly, pag binabasa ko to, hindi ko siya masyadong, alam niyo yon, hindi ko pwedeng pagrelayan yung sarili ko. Oo, may magagawa ako, pero for example, sa kalidad ng bahay na meron tayo, pwede ba nating pagtiwalaan yon? Diba? Kung totoosin, to tell you honestly, diba? Hindi talaga. Hindi tayo pwedeng magtiwala sa bahay natin. Meron ngang isang seaman, diba? Ilang taon niya daw na binuno yung kanyang bahay na yon, 'di ba? Ilang palapag ba yon? Tapos biglang ginuhulang ng lindol, tapos ang nasa ilalim nun yung kotse. 'Di ba? Parang isipin niyo maigi, sa panahon na kagaya nun, wala, parang naaalala ko yung sinasabi na unless the Lord builds the house, yung nagbabantay nun ay baliwala yung pagbabantay niya. Kaya ang pag-asa natin, ang protection talaga natin na kay Lord talaga. Tapos yun nga, hindi ko kayo tinatakot, pero kasi ang daming mga naglaro sa isip ko and parang kung magko-confess ako sa inyo, syempre kabado ko. Tapos at the same time, yun nga, takot ako para sa mga tao, sa mga mahal sa buhay, and also sa mga tao na wala pa kay Jesus. Kasi ang mga naglalaro ko sa isip ko, what if mangyari nga? Tapos, ito ba ay magaganap during natutulog tayo? O magaganap siya during kumbaga parang araw? Tayo ba ay nasa church pag naganap yon? Yung mga bata ba nasa school, kasama mo ba sila? Kayo bang pamilya, magkakasama kayo pag nangyari yon? O pag nangyari yon, wala kayong kasama, wala kayong makapitan. Parang, kumbaga parang wala kayong idea kung sino yung lalapitan nyo.
Unlike, di ba, sa mga shorts na nakita natin, merong isang pamilya na nung nag-earthquake, nagyakap-yakap sila para hindi sila matumba. Parang sa, di ba, parang sa kung iisipin mo, yung parang buti na lang, sama-sama sila. Paano kapag oras ng trabaho mo, wala ka sa bahay? Di ba, nandun yung pamilya mo, nandun yung nanay mo, or what? Kaya ang dami. Tama? Di ba? So, it's a general, kumbaga parang kaisipan na parang, syempre, hindi mo talaga may iwasan na mag-isip, mag-overthink, pero ayoko kayong maging paranoid or maparalyze na lang ng takot. Kaya gusto ko, ngayong umaga na to, mapag-aralan natin, mapag-usapan natin, ano ang gagawin. Kasi ika nga, di ba, pag binasa niyo po yung Bible, marami talagang earthquakes na mangyayari at magaganap. Pero ang tanong, ready ba tayo? Tapos yun nga, di ba, nung nakaraan, nagpe-preach ako, sabi ko sa inyo, may isang prayer meeting na malungkot ako pag uwi. Kasi ang mensahe sa akin ni Lord, hindi pa ready yung church. Tapos ang challenge sa akin, i-ready yung church. Alam nyo, yung mga friends natin na nag-conference sa Baguio, ang sabi daw dun sa prophetic conference na yon, yung church daw hindi ready. Kaya dapat i-ready ng mga pastor, i-ready ng mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya parang sa part ko, parang ang galing naman nun, nagkatugma yung mensahe sa akin nung nag-prayer meeting, tapos nung yung mensahe sa Baguio. So, ibig sabihin, ganun talaga yung panawagan ng Diyos, na mag-ready kayo. Tapos, ang sinasabi doon sa prophetic conference nga sa Baguio, dapat magsipag na tayo, gumawa na tayo ng maraming krusada, manalangin na tayo ng marami. Bakit? Kasi the door is closing na. Malapit nang isara daw yung pinto. 'Di ba? So, kung ganun yung mensahe, ano ang dapat nating gawin? 'Di ba? Kaya nga, in our very own eyes, nakikita na natin yan, Facebook, sa YouTube, di ba? Nagaganap na ang mga pangyayari. So, ano ang dapat nating gawin? Tapos yun nga, habang may lindol, tinuturo to sa school, mag-duck daw, di ba? Yumuko para hindi matumba, mag-cover, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o desk. Takpan daw yung ulo at leeg kasi sobrang halaga ng ulo. Tapos mag-hold, humawak ng mahigpit hanggang sa huminto ang pagyanig. Sabi, kung nasa loob ng gusali, huwag tumakbo, palabas agad, iwasan ang elevator. Tapos lagi nilang sinasabi, huwag na huwag daw magpapanik. Matanda ka man, bata ka man, huwag na huwag daw magpapanik. Talagang mag-isip ka kung anong dapat gawin. Tapos sabi nga, kung nasa labas, lumayo ka sa mga gusali, poste, puno o linya ng kuryente na maaaring matumba. Kung nasa sasakyan ka naman, huminto sa ligtas na lugar at manatili sa loob hanggang matapos ang lindol. And then pangatlo, pagkatapos naman ng lindol, ito yung gagawin. Suriin kung may nasugatan ba, tulungan ang iba kung kaya mo. Mag-ingat sa aftershocks kung meron, maaaring sundan ng mas malakas na pagyanig. Lumabas sa ligtas at bukas na lugar kung may pinsala ang gusali, tapos iwasan ang paggamit ng cellphone o linya ng telepono maliban kung emergency. Sabi, makinig sa balita mula sa radyo o opisyal na anunsyo ng PHIVOX, NDRRMC o lokal na pamahalaan. And huwag agad bumalik sa loob ng bahay hanggat di sinasabing ligtas. Diba? Parang basahin mo pa lang yan, kakabahan ka na eh. Diba? Parang napapaisip ka na eh. Diba? Pero tatandaan natin, diba, na sa lahat ng preparation natin physically and yun nga, practically, napakahalaga na maghanda tayo spiritually. Diba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, praise God, andito ka. Ayan. Sabi ng Psalm 46, ito ang, kaya nung, kinakabahan ako, parang binalot ng takot yung aking puso nung nanood ako ng balita. Pero ang galing kasi sabi sa akin ng Panginoon, magbasa ka ng Bible. After ko magbasa ng Bible, nawala takot ko. Nawala yung mga pangamba o yung mga worry ko. Tapos ito nga yung sinasabi ng Psalm 46. Sabi dyan, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Amen? Sabi, therefore we will not fear even though the earth be removed and though the mountains be carried into the midst of the sea. Sabi, though it waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling. Basahin natin sa Tagalog para ramdam. Sabi, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Verse 2,
Kaya huwag tayong matatakot kahit lumindol man. Amen? At gumuho ang mga bundok at bumagsak sa karagatan. Grabe, no? Verse 3, humampas man at umugong ang mga alon, magsabay-sabay man, di ba? Na naglalakihan at mayanig ang kabundukan. Di ba? Kasi nga, si Lord daw ang tutulong sa atin. Kapag tinatanong mo, sino ang tutulong sa'yo? Di ba? Sino ang ang sasaklolo sa'yo? Si Lord. Di ba? Wag ka agad tumawag ng kung sino, 'di ba? Si Mayor kasi marami siyang tinutulungan. Tumawag ka agad kay Lord. Amen. 'Di ba? Amen. Huwag ka rin tumawag kay pastor, marami akong ginagawa, naglalaba ako. Nagpe-pray ako. Ayan, kaya kailangan tumawag tayong lahat kay Lord. 'Di ba? Kung meron nga talaga na kaya nga ang amazing nung sinend ko sa inyo, kasi nung lumindol sa Baguio, walang lumabas. Nung gymnasium, lahat sila nag-tongues, lahat sila nag-pray. Tapos, 'di ba, dinideclare nila, peace, be still, 'di ba? Talagang nire-rebuke nila yung lindol kasi nga pagkatapos nasabihin ng pastora na hindi, kasi nga sabi, ang destiny daw ng Pilipinas, seer daw tayo. Makakakita daw tayo ng mga spiritual na bagay patungkol sa Panginoon. Kaso hina-hijack daw ng mga witchcraft. Tapos, nung sinabi ng pastora na, pero hindi tayong papayag, come forth, destiny of the Philippines, biglang lumindol. Diba? Nagsigawan yung mga tao, pero nag-pray sila, nagtang silang lahat. Maya-maya, kumbaga parang umokay yung sitwasyon. Kasi nakita nila, gumaganon daw yung mga, yung parang nasa bubong. Diba? Pero yun nga, natapos yung krusada, yung conference ng 7 p.m. ng Maluwalhati, diba? Kasi, ang ganda kasi nun, yung parang walang magpapanik, di ba? Mag-pray ka talaga. Okay, so yun. And sabi nga dyan, ito naman, yung Hebrews 12:25-29, ipapaliwanag nito, bakit ba may lindol? Okay, sabi dito sa 25, basahin ulit natin, kaya mag-ingat kayo at huwag tanggihan ang Diyos na nagsasalita sa atin. Ang mga tao noon na hindi nakinig sa mga propeta rito sa lupa, ay hindi nakaligtas sa parusa. Paano kaya tayo makakaligtas kung hindi natin papakinggan ang nagsasalita mula sa langit? Sabi, yumanig noon ang lupa nang magsalita ang Diyos. At ngayon ay nangako siya, minsan ko pang yayanigin ang mundo, pati na rin ang langit. Ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na nayayanig para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo, amen, sa kaharian na hindi nayayanig. Amen? Kaya nung binasa ko yan, Lord, kiniklaim namin yan, mayanig man ang mundo, hindi kami mayayanig in Jesus' name. Sabi, sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. Dahil kapag nagparusa ang Diyos, ito'y parang apoy na nakakatupok. Pero yun, tapos na tayo doon sa shinare ko sa inyo about wrath of God o yung galit ng Diyos. Magpo-proceed tayo, ano yung mga dapat nating matutunan regarding sa shaking. Una, the shaking is a divine warning. Ayan, kapag nagsishake kasi ang mundo, wina-warningan tayo ng Diyos. Ibig sabihin, it is a sign of coming judgment. God uses shaking like the labor pains before a birth to signal coming events. Kasi may magandang mangyayari, kaya naman nagwa-warning na ang Diyos. Pero 'di ba, isipin niyo maigi, bakit kaya labor pains yung inihan tulad dito? 'Di ba kapag kasi ang nanay nagle-labor siya, 'di ba ang sakit talaga, pero after nung labor, lumabas na yung baby, anong pakiramdam? Ginhawa, 'di ba? Tapos pag nakita mo pa yung baby, 'di ba mako-comfort ka. After daw ng lahat ng mga mangyayaring ito, 'di ba? Magiging ang encouragement sa atin magiging maganda ang mga mangyayari. Kaya nga ako, ang mga naglalaro sa isip ko, kasi 'di ba, kiniklaim natin, Lord, magkaroon ng revival sa Pilipinas. Pero iniisip namin ni Pastora Mer, ano ang posibleng mangyari sa Pilipinas bago ang revival? Kasi dati sa Amerika, bago sila magkaroon ng revival 1950s, 1960s, 1970s, kung ano-ano munang nangyari. Merong war, merong Great Depression, bumagsak yung economy nila. Kaya napapaisip kami, anong gagawin ng Diyos para lumapit ang mga tao sa Kanya, di ba? Ngayon, mapapansin nyo sa YouTube, sa mga Reels, di ba, sa mga Shorts, Lord, tama na, Lord, Lord, di ba? Talagang tumatawag na yung mga tao sa Diyos.
Di ba? Kaya parang naiisip ko dito, after kasi kaya nga sabi ni Jesus sa Matthew 24:25, yung mga earthquake daw na nangyayari sa mundo, simula pa lang yan. Parang sa part ko, simula pa lang yan, na mga mangyayari pa daw. Parang mapapaano ka na, itong intensity na to, yung mga nangyayari sa mga Cebu, ganyan, simula pa lang yun. Di ba? Tapos meron pang yung may prophecy, yung isang prophet, na nakikita niya pa daw yung mangyayari sa 2030, tapos sa mga 2035, 2040, sabi ko, oh Lord, ano pang mga mangyayari sa mga date na yon, di ba? Parang nagko-compute ako, ilang taon na si Faith nun, ilang taon na sila Isaiah, sila Amari nun, parang nang mga nangyayari sa, parang gano'n. Tapos, sunod, the need for a strong foundation. Kaya, sinasabi ng Hebrews 12:25-29. Kasi nga, we need a house built on rock, not on sinking sand. Sabi, kasi a weak foundation cannot withstand the shaking. So, kinakailangan, mapaalalahanan tayo na kung meron man tayong pananampalatayanan, si Lord na yon, yung firm foundation. Tapos, kung sakasakali, yung mga binibuild natin, huwag maging substandard. Diba? Hindi ko nga alam, sabi ko, Lord, siguro, grabe mo kaming tinuturuan ngayon. Kasi, for example, nire-reveal mo yung mga parang physical tsaka material na aspeto. Tapos parang kapag tiningnan mo sa spiritual, may meaning din siya. Di ba? Kagaya ng mga ginagawa nga ngayon ng mga building o kaya naman ng mga tulay na substandard, di ba? Yung mga tinipid. Di ba kapag nilindol, binagyo, bumabagsak na agad. Ganon din daw sa spiritual na buhay. Tayo, kinakailangan mag-build tayo sa Panginoon ng maglalas talaga, yung best. Para nang sa gayon, yanigin man tayo, hindi tayo mag-give up. Hindi tayo susuko. Hindi tayo magbe-breakdown. Kasi hindi substandard yung pananampalataya mo. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, wag mong tipirin. Sabi mo, wag mong kurapin. Di ba? Kaya dapat wag tayong mangurap sa spiritual na buhay. Tapos sunod, the shaking reveals what is temporary. Sabi, to remove what is made. Sabi, the purpose of the shaking is to remove all that is temporary and can be made, leaving only that which is permanent. Diba? Kaya nga, for example, paano mo daw malalaman kung sino yung matatag pag niyanig mo? Kahit nga sa church, diba? Paano daw malalaman kung ang mga Kristiyano ay sa Diyos talaga? Yanigin mo yan ng problema. Malalaman mo kung sino yung mananatili. Yung mga pasikat lang, yung mga nandyan lang kapag may event, nandyan lang kapag may pagkain, yanigin mo yan, di ba? Aalis yan. Pero yung mga tao talaga na nakakapit kay Lord, yanigin mo man yan, kakapit pa rin yan kay Lord. Amen? Di ba? So, ganun dapat. And also, an opportunity for growth. When the ground shifts, it's a chance to shake off old habits and anything that displeases God. Kaya dapat, ang ipag-pray natin, kasabay ng shaking, ma-shake din lahat ng mga kasalanan, di ba? Matanggal din, mawasak din ang lahat ng mga gawa ng demonyo sa buhay natin. Habang sinishake yung mundo, nawa i-shake off din natin, tanggalin natin, di ba? Yung talagang ipagpag natin, lahat ng mga kasalanan na nagpapahirap sa atin at nagpapabagal sa Kristiyanong pamumuhay. And also, sabi nga, the promise of the unshakable. Ano sabi dyan? The promise of an unshakable kingdom. Bakit merong shaking? Kasi para daw mapansin natin yan na ang kingdom of God cannot be shaken. Sabi, through faith in Jesus, believers are given a kingdom that cannot be shaken and will last forever. Para ma-realize natin, na oo nga, no, kung meron mang bagay na hindi masya-shake, yun yung Panginoon at ang kaharian niya. And also, a future reality. Sabi, this unshakable kingdom is the ultimate hope that endures beyond temporary troubles, pointing to a new heaven and a new earth. May sinasabi si David Jeremiah nung nakaraan na meron daw mga ways talaga si Lord para maipamukha sa atin, maiparating sa atin na itong mundong kinatitirhan natin ay hindi permanente. Temporary lang. 'Di ba? May mga pagkakataon daw talaga or way si Lord na ginagamit niya para, alam mo yon, hindi ka maging komportable, hindi ka mapalagay dito sa mundo na to para maglong ka dun sa new heaven and new earth. Paano nasabi yon? For example, problema, mga pagsubok. 'Di ba kapag nakakaranas ka niyan, anong lagi mo naiisip? Sana mag-rapture na nga.
Sana, makarating na tayo ng langit para wala ng ganito, ganyan. Di ba? Ganun daw kasi yon. Yung pinaparating ng heaven, ng kalangitan ni Lord, na huwag kayong mag-settle dyan. Kailangan, dapat abangan nyo yung susunod na new heaven and new earth. Sabi mo sa katabi mo, para dun tayo. Di ba? Hindi tayo dapat mamalagi dito, di ba? And pang-apat, ang tinuturo niyan is a call to reverent response. Di ba? Nung Hebrews 12:25-29, sabi, kailangan mag-offer tayo ng acceptable worship. In light of God's promise, believers should respond with reverence and awe. Di ba? Kaya nga anong respond nyo sa tuwing nababasa nyo yung salita ng Diyos at yung naaalala nyo yung mga pangako niya na hindi kayo iiwan, hindi kayo pababayaan. Di ba ang response natin, worship? Lord, salamat kasi ganito, ganyan. Di ba? And also, grateful worship. Sabi, acknowledging God's nature as a consuming fire should not cause terror, but grateful worship for the gift of an eternal kingdom. Na dapat, kung nabasa man natin sa Bible na consuming fire si Lord, huwag tayong matakot, di ba? Instead, magpasalamat tayo kasi, di ba? Kumbaga parang, oo, consuming fire siya, pero kinaawaan niya pa rin tayo. Kinahabagan niya pa rin tayo through the Lord Jesus Christ. Kaya nga, sa lahat po ng mga nakikinig ng tinig na to, kailangan talaga natin si Jesus sa buhay natin. Kasi sa pamamagitan ni Jesus, doon lang tayo kakaawaan ng Diyos. Doon tayo papakinggan ng Diyos. Kaya nga, diba, tuwing nananalangin tayo, kanina tayo nagpe-pray? In Jesus' name. Si Tenten, gano'n man siya kamakasalanan noon, di ba? Pag nanalangin si Tenten in Jesus' name, papakinggan pa rin siya ng Panginoon. Ganon din si Aaron, ganon din si Kenneth James, ganon din si Linon, ganon din si AJ. Di ba? Lahat kayo, kapag nanalangin kayo in Jesus' name, papakinggan kayo ni Lord. Amen? Nalulungkot lang ako syempre sa mga kamag-anak namin na wala pa kay Lord. Kasi syempre, hindi ka naman nila chinachat, pero dahil may mga nangyayari, di ba, biglang napapachat sa'yo. Parang nalulungkot ako syempre na kasi gusto ko din naman kung ano yung nararanasan natin, maranasan nila. Ang chat ba naman sa akin, isama mo kami sa prayer mo ha, ganyan-ganyan, na maging safe kami kasi yung nasa Davao, ganyan-ganyan. Parang sa part ko, sana yung mga normal pa yung mga panahon, di ba? Sumasama naman kayo kasi sa amin. Sana tuwing may birthday party kayo, kapag nag-share ako, tsaka kapag nagpe-pray ako, pinapakinggan nyo. Hindi yung kung kailan lang lumilindol, tsaka nyo ako i-chat ng ganito, ng ganyan. Pero hindi, syempre, hindi ako nagagalit, hindi ako nanunumbat. Pero di ba, wish mo lang na whether good or bad times, yung mga tao tumatawag sa Diyos. Amen? Whether mayaman ka, pinagpala ka, o salat ka ngayon, tumatawag ka sa Diyos. Amen? Hindi yung nagkita kayo sa festival, isnab ka kasi pastor ka lang. 'Di ba? Sila, architect, mga doktor sila, nasa abroad sila, 'di ba? Pero nung mga nagkagipitan na, tawag na sa Diyos. Pero ibahin niyo ako sa Diyos. Si Lord, kapag tumatawag ka sa Kanya, hindi Kanya susumbatan. Tumatawag ka sa akin ngayon dahil lindol, nung nakaraang hindi ka nagbasa ng Bible. Sabi doon, those who call on the name of the Lord will be saved. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayo tatawag sa akin, susumbatan ko kayo. Pero yun nga, si Lord, hindi niya tayo susumbatan. Amen? Amen. Yan, joke-joke lang yun. Joke-joke lang. Ayan, kaya yun yung sinasabi dito na dapat mag-worship tayo kay Lord. Kasi nakita ko na yan, nung pandemic, di ba? 2020, ang daming lumapit sa Panginoon. Tama? Pandemic yun. Sinasabi ko sa inyo, kung meron mang ang tindi ng population na, kumbaga sa atin, sa statistics natin, nung ang pinakamarami natin ay 2020. Kailan yon? Nung pandemic. Nung natapos yung pandemic, bumalik ulit sa school, nagkaroon ng mall, ay nawala. Nasa na yung mga nakasama namin sa pandemic. Di ba? So, hindi ganon. Ang Diyos, naghahanap siya ng acceptable worship tsaka grateful worship mula sa atin. Pero sana, kagaya niya, di ba, na sa lahat ng panahon, Diyos siya sa atin. Sana sa lahat ng panahon, Diyos mo rin siya. Amen? Amen. Ayan. So ngayon, bakit ba may shaking? Papaliwanag to ng scripture at ng pag-aaralan natin ngayon. Number 1, kasi may mga natural shaking nga na tinatawag. Sa science, pinag-aaralan nyo yan, di ba? Yung mga earthquakes and disasters. Ang tawag dyan ay literal shaking at bahagi ng paggalaw ng mundo. Sa natural na pananaw, ang mga lindol at pagyanig ay dahil sa paggalaw ng mga
tectonic plates. Pero sa spiritual sense, ginagamit ito ng Diyos bilang paalala na He is still in control kahit sa gitna ng chaos. So yan yung natural shaking. Pero ang verse dyan, ang magandang verse dyan is Psalm 46, 2-3, na we will not fear though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. And sabi nga, ang lesson dyan is God allows physical shakings to remind us that nothing on earth is permanent, only His kingdom cannot be shaken. Kaya kapag napapaalalahanan ka, excuse me, niyan, kinakailangan ma-remind tayo na ang dapat nating i-invest ay ang kaharian ng Diyos. Kung meron man tayo i-invest sa kaharian ng Diyos. Kaya nga kahapon, ni-remind yung mga Bible student ni Bishop Mon, di ba, na dito sa mundo, ang daming magnanakaw, ang daming mga insekto. Kaya naman, kung merong pinakamatalinong o pinaka-wise na investment, sa kalangitan yon. Kasi sa langit po, walang corrupt, sa langit walang magnanakaw, sa langit walang mga insekto na aagaw ng kayamanan mo. 'Di ba? Kaya isipin niyo yung mga 'di ba, yung yaman ng mga tao sa mundo, isang yanig lang, isang earthquake lang, wala na. 'Di ba? Kaya kumbaga parang ang hirap ng ganon, yung dito ka nag-invest, sa langit wala kang investment. Kaya sabi mo sa katabi mo, sa langit tayo mag-invest. Ayan, pangalawa, personal shaking. Ito naman yung sa buhay ng tao. 'Di ba? Hindi man lindol literally, pero 'di ba minsan may mga nararanasan tayong pagsubok sa buhay natin na nasa-shake yung pananampalataya natin, na kung minsan parang nagdududa ka na, 'di ba? Pero ayan nga, minsan ang shaking ay nangyayari sa ating personal na buhay, mga pagsubok, kabiguan o pagkawala. Pero yun nga, God allows this to remove what's unstable and reveal what is eternal. 'Di ba? Para yung unstable mawala. Kaya nga 'di ba, pansinin niyo, kapag nayayanig ka, kapag may problema ka, kapag may pagsubok ka, doon din natetest yung mga tao sa paligid mo. Kung sila ay para sa iyo talaga. Nung mayaman ka, ang dami mong pera, ang dami mo ring friends. Nung ikaw medyo humirap, nawala, 'di ba? So, ginagawa ng Panginoon 'yun minsan para yung temporary mawala. Okay, yung mga unstable mawala. Okay, para malaman mo kung sino yung pagkakatiwalaan mo. And sabi nga sa Hebrews 12:27, the words once more indicate the removing of what can be shaken. That is, created things so that what cannot be shaken may remain. 'Di ba? Isipin mo ang isang puno sa gitna ng bagyo. Sabi, habang malakas ang hangin, natatanggal ang mga tuyong dahon, pero nananatili ang ugat. Sabi, ganon din tayo, ang shaking ay paraan ng Diyos para alisin ang mga hindi kailangang bahagi ng buhay natin, pride, fear, idols, para manatili lang ang matibay na pundasyon, at yun po si Jesus. Kaya diba, kapag may shaking, kapag may lindol, walang makatayo, tama? Walang mayabang na, hindi, kaya ko to. Diba? Walang ganon. Diba? Walang nag-aangas dyan na sa kalye na, kayang-kaya ko to. Wala. Diba? Lahat na nasa-shake. Diba? So, ganon din sa spiritual na buhay, sa mga personal shaking. Kailangan mawala yung yabang, tsaka yung pride. Kasi, ayan, mawala yung mga pride natin, di ba? So, kinakailangan ma-humble tayo ulit. Okay? And then, pangatlo naman, ito naman yung sa spiritual shaking. Yung signs of the end times. Sabi, si Jesus mismo nagsabi sa Matthew 24:7-8, that there will be famines and earthquakes in various places. Sabi, all these are the beginning of birth pains. Sabi, ang mga shakings ay hindi lang warning. Sila rin ay birth pains ng bagong bagay na ginagawa ng Diyos tulad ng isang ina na manganganak, masakit man pero may bagong buhay na darating. Ito kasi yan. Sabi, every shaking signals revival, repentance, and readiness. Sabi, God is waking up His people to prepare for His coming. Kapag halimbawa, sino dito ang nakaranas na ginising kayo ng nanay nyo, na sinake kayo? Diba? Kinakailangan niyang gawin yon. Bakit? Kasi tulog na tulog ka. Diba? Naintindihan? Yung tulog mantika ka. Kaya, Raylene! Sasabon mo, Raylene! Gising na! Malilate ka na! Diba? Bakit ginagawa yon? Kasi tulog ka. And there are times, ang Diyos, ginagawa rin yung shaking na yan kasi bakit? Tulog ka. Spiritually. Di ba? Ngayon, kailangan manginig ka ulit spiritually, magkaroon ka ng fear of the Lord. Di ba? Kaya minsan, tayo talaga, napapatawag talaga tayo sa Diyos kapag may mga nangyayari na.
Okay? Kaya ganyan ang purpose ng shaking. Pero ito ang i-major natin ngayong umaga na to. So, having said that, alam na natin lahat ng yon. Ano naman ang dapat nating panghawakan at gawin when the earth shakes? So, ito na yung tatandaan ninyo. Ito yung i-apply ninyo. Siyempre, bukod sa hold, sa duck, at saka sa, ano pa yung isa? Ayan. Cover, di ba? So, ito yung gawin nyo spiritually. Una, kapag nagsishake ang mundo, ano sabi dyan? Hold on to Christ. Amen? The unshakable rock. Humawak ka lalo sa Kanya. Kasi sabi ng Matthew 7:24-25, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. Nawa bawat isa sa atin, di ba, nakakapit na kay Jesus sa mga oras na ito. Kasi sabi, Jesus is the only foundation that cannot be moved. Everything else, wealth, comfort, human systems can crumble. Alam nyo, yung mga economy, yung mga pera na yan, pwedeng mawala yan. Yung mga gobyerno, di ba, pwedeng hindi mo maasahan yan. Pero si Jesus, maaasahan at maaasahan mo siya. So when everything is shaking, build your life on His Word, not the world. Di ba? Kailangan sa mga panahon na to, mas lalo mong basahin, mas lalo mong paniwalaan, at mas lalo mong isa pa muhay. And sabi, even if everything around you collapses, your soul will stand firm if it's anchored in Christ. Diba? Ba't hindi ka natitinag, Raylin? Kasi nakahawak ako kay Lord. Diba? Kasi nakahawak ako sa Bible. Diba? So, ba't hindi ka kinakabahan, Raylin? Kasi ganyan. Diba? So, ganon. And then, pangalawa, hold on to faith, not fear. Diba? Faith, not fear. Bakit? Kasi ang fear, ipaparalyze ka. Hanggang sa wala ka nang nayanig, anong gagawin ko? Di ba, nalimutan mo na yung hold, yung duck, yung mga, nalimutan mo na yung tinuro sa'yo. Nalimutan mo na, saan ka exit, ganyan. Kasi yung fear, nagpaparalyze siya. Pero ang faith, di ba, yung, alam mo yung, siya yung magtatawid sa'yo. Siya yung magtataguyod sa'yo. Sabi ng 2 Timothy 1:7, for God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Sabi mo sa katabi mo, matapang ka kay Jesus. Diba? Matapang ka kay Lord. Sabi, fear may knock, pwedeng kumatok sa'yo yan, but faith must answer the door. Sabi, fear paralyzes, faith propels. Instead of asking, what if something happens? Say, even if it does, God is with me. Amen? Lagi mong kantahin yung kasama natin ng Diyos. Hindi ako matatakot, malulungkot, mangangamba, mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Amen? Kaya tingnan nyo, nung si Peter, naglakad siya sa tubig, di ba? Nagsimula siyang lumubog nung siya ay nakatingin na sa mga alon at sa hangin instead na kay Jesus. So ganun din tayo, lulubog tayo kapag nakatingin na tayo sa mga pangyayari. Na halimbawa, mas mineditate mo na yung 24 oras na balita kaysa dun sa magandang balita. Alam niyo, tatandaan niyo, para hindi tayo maparalyze ng fear, mag-meditate po kayo ng ganito. Kasi the Bible is always good news. The gospel is always good news. Kaya naman pag nagbabasa ka nito, encourage ka. Amen? Amen. Okay? Kaya sabi nga dyan, sabi the waves were real, pero tatandaan natin, but so was Jesus. Focus on the Savior, not the shaking. Okay? Pangatlo na gagawin natin, hold on to God's Word. Bakit? Kasi it never fails. Amen. It never fails talaga. Sabi, the grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever. Isaiah 40 verse 8. Kaya alam nyo, kung meron man akong pangahawakan dito talaga, ito yung salita ng Diyos eh. Kasi although ganun yung sinasabi ng mga prophets, di ba, pero pwede pa rin tayong may panghawakan. Kagaya nung kagabi, nung nagpe-pray ako, Lord, di ba nung pinadala mo nga si Jonah, nag-prophesy siya doon sa Ninibe. Pero nung nakita mo na yung Ninibe, nag-repent sila, nag-fasting sila, di ba hindi naman natuloy yung judgment mo sa kanila? Ganon din yung gawin mo sa amin, di ba? Tulungan mo po kami na magsisi, mag-repent, ganyan, para nang sa gayon hindi matuloy yung judgment. And by the way, ang sinasabi ng prophet na yon, kaya
may judgment daw at punishment sa Pilipinas. Kasi ang pinaka-kasalanan daw ng Pilipinas is idolatry. Kaya kailangan daw, sabi, kapag may idol daw kayo sa bahay, tapon nyo na agad. Sobrang ang tapang niya sabihin, tapon nyo na daw talaga agad. Kasi yun at yun ang kasalanan ng Pilipinas mula pa noon. 'Di ba? Yung idolatry. Tapos, sa ano nga daw, sa Davao daw, meron doon na yung political dynasty na halos i-Diyos na nila. Alam niyo na kung sino yon, 'di ba? Diyos-Diyosan na nila yung yung pamilya na yon, 'di ba? Kaya parang may yun, sinasabi ng prophet na yun na kailangan mag-repent, magsisi sa mga kasalanan, 'di ba? Pero yun nga, kapag magki-claim ka ng word of God, lagi mong tatandaan, it never fails. And sabi, news changes daily, feeling shift, but the word of God remains the same yesterday, today, and forever. Kaya, during shaking, let scripture be your stability and strength. Kaya nga, kung meron ka nga daw, syempre, kuha ka ng flashlight, pero kapag may mga pangyayari, di ba, dapat hawak mo lagi yung Bible mo. Di ba? Lagi mong panghawakan yan, kasi dyan ka talaga, yung kailangang manindigan, tumira, di ba? And also, sabi nga dyan sa Psalm 46, sabi, dapat ang gawin daw natin, i-memorize natin yung Psalm 46, Isaiah 41:10, alam niyo yung mga yon, and John 16:33. When fear comes, declare them out loud. Let the truth of God's word silence the lies of fear. Kaya gawin na natin yan ngayon. Okay, basahin niyo yung Psalm 46 verse 1. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Ang Diyos, ang ating kanlungan at kalakasan, siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Amen? Di ba nakaka-encourage? Next naman, Isaiah 41:10, go. Huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makakapagligtas sa iyo. Amen? Iingatan kita. Kaya huwag kang matakot, di ba? And then sabi ng John 16:33, 1, 2, 3, go. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Amen? Yan, di ba? Tatandaan natin, nangyayari man yan, pero si Jesus nagtagumpay na sa lahat ng yan. Sunod naman, pang-apat, hold on to, next. Hope. Sorry. akala ko hindi pa na next. Jesus is coming soon, di ba? Sabi nga ng Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. Kaya nga kapag kinakabahan ka na sa mga, o natatakot ka na sa mga nangyayari sa paligid, tingin ka lang, di ba? Sa pagdating ni Jesus na malapit na siyang dumating. And let it comfort you. Let the truth of of the reality of Jesus coming, 'di ba, comfort you and encourage you. Sabi nga, the shaking of the world is not the end. Sabi, it's the beginning of something glorious. Sabi nga, every trembling reminds us that this world is temporary and our real home is in heaven. And kapag bumaba na 'yon, kahit kailan hindi na magugunaw 'yon, 'di ba? And sabi, hope doesn't deny what is happening. It looks beyond it. Sabi, hope says, this pain is temporary, but His promise is eternal. Sabi mo nga sa katabi mo, ngayon lang to. Di ba? Yan. So, ibig sabihin, pagdadaanan mo lang, dadaan lang, pero tatandaan natin, yung mangyayari in the future, ang siyang eternal. Panglima, na dapat nating gawin, hold on to each other. So, sample nga, hawakan niyo yung mga katabi niyo. Di ba? And sabi, encourage the body of Christ. Kaya nga, yung mga nasa, kasi yung katagang yon ay yung reels na yon, mga bading yon sa parlor, di ba? Naghawakan silang gano'n, nagsishake. Di ba? Kumbaga parang nakakakaba na nakakatawa. Kasi, parang gano'n. Diba, mga gano'n. Pero ang kagandahan nga nun, yung naghawak-hawak sila. Sa spiritual na buhay din, gano'n din yon. Kapag may shaking, mas lalo tayong maghawak-hawak kamay. Amen?
So, wag na kayo kumanta. Hawak kamay. Yan, di ba? Sabi ng Hebrews 10:24 to 25. O kayo naman magbasa. 1, 2, 3, go. Encourage one another. Yan. Kapag may shaking, kapag malapit nang dumating si Lord, mas lalo kang umattend. Mas lalo kang mangamusta. Mas lalo kang mag-encourage ng bawat isa. Di ba? Kapag nakikita mo na malapit na, ito palatandaan na to eh. Mas lalo kang lumapit kay Lord. Amen? Di ba? Mas lalo tayong wag magpabaya. Sabi nga, we are not designed to face the shaking alone. Kasi nga kapag mas marami, mas matatag. Pero kapag mag-isa ka, mahina, di ba? Sabi nga, God places us in a community. Binigay na eh. Kailangan sumama ka na lang. A spiritual family so that when one is weak, others lift them up. Di ba? Uy, natumba si Rilin. Tatayo siya ni Althea. Di ba? Uy, tatayo si, di ba? Yung laging, laging ikaw, no? Yan, yung may tatayo sa'yo. Di ba? And sabi nga, ito daw ang practical na dapat nating gawin. Ayan, kailangan, nowadays, check on your brothers and sisters. Yan, kamustahin mo. Dalasan mo ang pagchat-chat. Dalasan mo ang pagdala. Huwag naman araw-araw, tas doon ka na kumain, ha? Parang nasa Proverbs din yon. Yung mga ka-LG natin, i-follow up natin, di ba? Yung mga kapatiran nyo, mga Sunday school students, mga kids church, kapag wala, kapag absent, kamustahin nyo. Amen? Kasi baka nasi-shake na siya. Wala man lindol doon sa lugar nila, pero nililindol pala siya ng problema niya. Diba? Kaya check your brothers and sisters. Kaya sample nga, sabi mo sa katabi mo, kamusta na? Kamusta ka na? Tapos kapag kinamusta mo, pakinggan mo. Okay, wag mo, ay, kamusta na? Wag ganon. Pangalawa, anong pangalawa? Sabi, pray together. Worship together. Sabi, when the world is shaking, the church must keep standing together. Amen? You're my brother, you're my sister, so you take me by the hand. Ano sabi doon? Together we will work until He comes. Tama ba yung lyrics ko? Oh, there's no foe that can defeat us as we are walking side by side. Sabi, as long as there is love, we will stand. Ito, isipin nyo maigi ha. Isipin nyo maigi. Sana, di ba, kunwari, si Tita Edna, for example, mag-iisip lang siya, what if may mangyari nga? Sana, hindi kami galit nung asawa ko, no? Pag may nangyaring ganon, sana bati kami magpapamilya. Parang ganon, nagigets nyo? Sana kapag may mga nangyari, hindi ka muna nakipag-away doon. Sana kapag may mga nangyari, o dumating man ang Panginoon, ayos-ayos lahat tayo. Okay tayo sa lahat. Naintindihan? Hindi yung kapag lumindol na't lahat, hindi pa pala kayo nagbatian, hindi ka man lang nakipag-ayos, ganyan. Kaya ang panawagan nga doon sa conference, kailangan daw, ngayon nga daw, yung wala na daw samaan ng loob. Tapos tanggalin na daw ang galit sa puso. Make sure na ang puso daw ay puro dalisay, di ba? Handang humarap sa Panginoon. Hindi yung kapag humarap ka sa Panginoon, dami mong dala-dala. Diba? Nagalit, tampo, sama ng loob. Kailangan, okay ka sa lahat. Let peace, diba? Rule your hearts and minds. And also, number 6 naman, keep doing what God has called you to do. Ito yung wag susuko. Diba? Yun din ang message kahapon sa Bible School. Be faithful. Sabi dyan, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Sabi niyo, stand firm. Sabi, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Ito nga yung, nung nakaraan na, parang nare-realize ko. Di ba tayo, dapat, for example, ang isang tao na, kunwari, matagal na siyang nagtuturo. Di ba dapat, ang inaasahan mo, habang tumatagal, gumagaling siyang magturo. Tama? Kaya dapat, ganun din daw tayo sa mga paglilingkod natin kay Lord. Hindi pa bawas, hindi pa baba. Di ba, for example, magtatamborin ka. Di ba, habang tumatagal, dapat yung pagtatamborin mo, napa-perfect mo. Di ba, talaga, yung as in, yung bigay mo lahat, di ba, hindi yung 10 years ka nang nagtamborin, mali-mali ka pa rin. Di ba, kaya dapat napa-perfect mo. Amen?
Kaya, for example, sa mga gawain minsan, di ba? Kaya parang minsan, nung Friday na nag-tanks na lang akong marami. Kasi parang dapat ganun tayo. Ima-mindset natin yun na sa tuwing event, dapat pa more glorious siya ng glorious. Hindi yung laging parang kala nyo, pag may event tayo, bago kayo. Na yung alam nyo yung parang may malilate, tapos merong mga aberya, ganyan. Kailangan habang tumatagal, kapag may mga event tayo, ginagawa tayo kay Lord, pa-perfect ng pa-perfect. Amen? I challenge you guys, ha? Sorry, church pala. Hindi tayo youth fellowship. Church, di ba na dapat, yung mga ginagawa natin kay Lord, pa-perfect ng pa-perfect. Amen? Nag-ayos ka ng envelope. Habang tumatagal, dapat gaganda yung envelope na yan. Sa susunod, bakal na yan. Di ba? Yung mas lalong nagle-level up. Amen? Amen. Di ba? Ako nga, naisip ko nga, for example, sa music team natin, naisip ko, nag-a-aspire pa rin ako kung hindi padadating si Lord, may mapoproduce tayong violin. Di ba? Sa tuwing kinakanta yung Holy Forever, tapos yung DC, may gaganon muna, di ba? Bago papasok sila, Carl, ganyan. Naintindihan nyo? May mga, dadating yung time, may mga magbo-blow na ng trumpet dito. Yung pa-perfect ng pa-perfect. Naintindihan? Amen? Diba? China-challenge tayo ni Lord. Sabi nga, keep doing what God has called you to do. Mas lalong lume-level up. Hindi yung habang tumatagal, mas kinatamaran mo na. Diba? Kaya dapat mag-level up. Diba? Amen? Natutuwa nga rin ako dun sa ulam namin, sa adult. Dati, di ba, kakarampot lang yung mga ulam. Ngayon, dami na, piyesta, buffet, di ba? Dami na nating mga ulam, di ba? Nagsishare na. Kasi dapat ganun ng ganun. Yung mas nagle-level up ng nagle-level up. Kaya isipin nyo maigi, ano yung bagay na hawak nyo ngayon, ginagawa nyo ngayon kay Lord, na china-challenge kayo ni Lord na mas lalong perfectin, mas lalong lumevel up. Di ba? Dati, for example, outreach nyo, ang mga binibigay nyo, tinapay, dadating, mga kontis, tigitikis na konti, yaman. Kontis sa'yo, konti. May mga naka-Goldilocks na. Hindi, OA lang yun, exage lang. Yan, diba? Pero yun nga, dapat lume-level up tayo. Naintindihan? Amen. Kasi, dyan makikita kung faithful tayo sa mga ginagawa natin. Next naman, sabi nga, nasaan ako? Ayan, next. Yan. So, don't let fear stop your calling. Yun ang takot ka na lang. Even in uncertain times, keep serving, keep preaching, keep loving, keep shining the light of Christ. Kasi ngayon nga na mas, di ba, madilim na daw sa mundo, kailangan daw ang mga Christian mas lalong lumiwanag ng lumiwanag. Amen? So habang mas na-appreciate nila kapag merong mag-share sa kanila ng Word of God. Kaya actually, inaantay nga tayo talaga ng school. Aprobado na ng SDO, di ba, yung letter natin. Kailangan na lang talaga natin pasukin yung mga eskwelahan. Kailangan ng mga workers. Kasi nag-aantay sila ng tulong natin eh. Di ba? Kasi nga, yung mga guidance counselor, sa dami-dami po ng mga kaso ng mga bata na parang lagalag, kailangan daw ng maraming magtuturo. So, kailangan ng mga volunteer talaga. Di ba? Kaya kung ako sa inyo, mag-volunteer na kayo. Di ba? Magturo na tayo ng Word of God sa mga school. Kasi, para bago magsara yan, nakapasok na tayo, di ba? Then, next naman, sabi nga, while the world panics, believers should persevere. God's mission doesn't pause when the earth shakes. It becomes more urgent. Kaya nga hindi tayo nag-a-announce, uy, may bagyo ngayon. Wala muna tayong service ha, 3 beses. Wala, kasi tuloy-tuloy. Kapag may mga ano man ang mangyari, tuloy-tuloy pa rin. Mas lalong maging urgent ang kaharian ng Diyos at mga pagmi-meeting natin. And last na lang, ito na yung last, keep your heart pure and ready. So Luke 21:28, kayo naman. Ayan, di ba? Malapit na yung pagtutubos sa inyo. Kaya dapat tumingala ka. Di ba? He will come and save you. Di ba? Sabi, the shaking is a reminder, Jesus is near. Kaya nangyayari to kasi malapit nang dumating si Lord. Kaya, prepare your heart, not out of fear, but out of love. Kaya di ba, sabi sa Joy to the World,
prepare him room, di ba? And sabi, repent of hidden sins. Kung meron ka mang mga kasalanan, i-repent mo na, pagsisihan natin. Sabi, forgive those who hurt you. Di ba? Patawarin na natin sila. Sabi mo sa katabi mo, patawarin mo na siya. Sabi, and live each day as if Jesus could come today. Kaya for example, yung kuya mo, yung ate mo, di ba? Yung nanay mo na matagal mo nang hindi binabati, batiin mo na. Kasi malay mo, di ba? Ilang araw na lang pala tayo maglalagi dito sa mundo. Kaya kailangan ayusin na natin. Amen? Amen. Kaya in conclusion, sabi nga dyan, the shaking of the earth is not to break us, but to build us. Mas lalo dapat tayong pinapatatag nito. Sabi, the trembling reminds us that everything temporary will fade, but our God, our faith, and His kingdom will stand forever. Kaya naman, so when the ground moves beneath your feet, stand on the rock that never moves. Sino yun? Si Jesus Christ. Pakinggan.